Alright, so a few tips lang din on how to master skills, no? So, yung iba, wala silang idea. Paano mo masasabing na master mo na yung isang bagay? Or kailangan ba may certain hours ka ba na kailangan ma-hit para masabi mo na mastered mo na yung isang skill, no? Especially sa violin. So, when we talk about mastery kasi, it's not about, being able to perfect it one time tapos hahanapin mo na naman, no? So, mastery is not just about isang bagsakan yan, hindi ganun. It's more of consistently doing one thing over and over and replicating the same results, no? So, one indicator that I use to make sure na na-master ko na isang bagay is boredom. Parang ang pangit pakinggan, no? Pag nabobore ka na doon sa ginagawa mo, that means at that certain point na master mo na yung skill. Bakit, no? Kasi when we get bored of something, we hit it consistently, ibig sabihin. So hanggat di ka nabobored doon sa ginagawa mo, hanggat naririnig mo na okay, meron pang nangyayari, meron pang improvement, or minsan pumapangit pa, 'di ba? Nag-iiba-iba. Ibig sabihin nun, hindi mo pa siya na-master. When you can do it on the fly without even thinking about it, diyan na pumapasok yung mastery na yun. Doon mo na masasabi na naiintindihan mo na lahat ng ginagawa mo. No, let's say for example, tone production, no, open strings, no. Yung iba tumitigil sila not because of boredom but because naiinis sila. Kasi hindi nila makuha yung gusto nilang mangyari, no? So you're not getting exactly what you want from your tone production. That's why you stop. Not because kuhang-kuha mo na, okay na, pwede na yun. Doon mo na masasabi na okay na yung technique mo. Once na nakuha mo na siya, tapos kahit anong gawin mo, hindi na siya nagbabago nakakatamad na. Yan. Pag tinamad ka na dahil perfected mo na yung ginagawa mo, that's the time you can say, okay, na-master ko na siya. And why is it important na ma-master natin yung mga bagay na yan? Okay? Kasi, when we master those things, ibig sabihin, hindi na natin sila kailangan intindihin. Innate na siya, natural na siya na nangyayari. So, for example, yun, open strings. Na-master mo na yung pagbubow mo ng open strings. Now, you can focus on your left hand, diba? Yung paggamit mo ng intonation. Because you have a good tone, most likely, pag out of tune ka, maririnig mo agad na wala ka sa tono. So, it helps you develop and, stack those skills together, no? To create good foundations, to be able to play anything you want. Yun naman yung end goal ng pagpapractice or ng skill building and mastery. Diba? Hindi, natugtog ko yung natugtog ko yung pyesa na to, ganyan. Tapos, pag may inaral ka on your own, di mo kaya. Diba? Hindi naman ganun ang gusto natin mangyari. We want to develop skills para magawa natin kung ano yung gusto natin. Matugtog natin yung mga gusto natin matugtog. We have different preferences sa mga gusto nating i-play. We have different goals, but everything is built on skill building and mastery of the craft, no? So ayun, kung nararamdaman mo na kayang-kaya mo na siyang gawin, na hindi nagbabago, consistently nagagawa mo na siya, and parang nabobore ka na, dun pa lang siya tumatama, dun pa lang natin masasabi na na-master mo na. So, pag once nagawa mo siya at excited ka, ulitin mo lang ulit, no? Hayaan mong mag-dwindle down yung excitement hanggang sa maging normal na lang siya sa'yo. Okay? So, pag nabobore ka na doon, ibig sabihin hindi ka na excited doon. Ibig sabihin, hindi na siya once in a while mo nagagawa. Ibig sabihin, lagi mo na siyang nagagawa. So, it's a good indicator. Kapag na-excite ka pa, nagawa ko ulit. Diba? Kahit 20 times nagawa mo, na-excite ka pa rin. Ibig sabihin, hindi pa siya perfected. Hindi mo pa siya mastered. So, do it until it gets boring. Sana nakatulong to. And good luck sa inyo.